Ang loud para sa akin ay strong. Ang loud para sa akin ay expressing yourself responsibly. Hi, welcome sa Loud. I'm Wendy. Ako po si Renmi Nadella. At ngayong episode natin medyo kakaiba dahil Women's Month ngayon. Malimit kasi ang gine-guest natin, 'di ba, mga banda or mga members ng mga banda. Pero this time, mga ilaw ng tahanan naman. Mga boss ng banda. Yun yung real boss, 'di ba? Kung ano yung ano naman, yung nasa likod ng mga yung laging nasusunod. Parang hindi naman sa atin. Hindi ba? Sorry. Oo. Parang magkaiba. Hindi, mamaya malalaman natin. Alright, so let's welcome sa Loud ang wife ni Eric ng Diwala, Remy. Yes. Good evening po. Alright. And ang wife naman ni King ng Madfish, April. Hi. Yes. At kasama na rin natin si King at si Eric. Ha? Kasama natin. Kasama na rin natin. Kasama natin. Ano sila taga ganun kapag Oy. So first time natin mag-guest ng ng couple. Couple. Sige. All right. Shoot. Pero syempre, ang spotlight nandito sa mga ating mga ladies na nagbibigay ng suporta sa kanilang mga asawa bilang banda. So, yun, una alamin muna natin paano kayo nagkakilala, 'di ba? Yun yung doon nagsa-start yung yung story ng every relationship, 'di ba? Walang coaching No coaching. So, sino muna? Si April muna. Ayan, sige, ready ka na? Charot. Nagkakilala po kami before. We have a common friend. Mm-mm. And then, naghahanap po ng vocalista ng banda, female vox. Mm-mm. And then, ako po yung tinawagan niya. Tapos doon po kami nag-meet. Kaso nyo, eventually, hindi po nabuo yung banda. Yung panganay namin yung nabuo. Yun lang. No, pero naman po, tuwakbo siya, ibig ko pong sabihin. So, dahil po doon, nagkakilala kami. Tapos yun nga po, nagkamubutihan. Tuwakbo naman po ng after 2 years mahigit, bago naman po yung panganay. Pero talaga yung binuo namin na banda that time, hindi po talaga siya na-push through. Hindi natuloy. Bakit yung banda na yun, ano ka na doon, kasama ka? Anong, gitarista ka na doon? Yes, gitarista ako doon. Acoustic. Acoustic. Tapos para saan yung banda na yun? Binubuo yun para meron bang pwesto ng bar. Show band. Pero magkakilala na kayo noon o hindi? Hindi pa. Doon lang kayo So nagkakilala. ni-refer lang. Common friend. Okay. Tapos from there, anong step yung ginawa mo, King, para alam mo, mabuo yung panganay? I mean, hindi naman yun mismo. Hindi yung pagkakabuo ng panganay, Parang ibang, ayusin mo muna yung mo. Paano ba? Ikaw nga magtanong. Parang iba yung Ikaw magtanong. Hindi yung pagkakabuo. Ibang kwento yun Sige. Reconstruct mo yung question ko. So, nung una, siyempre, magkabanda kayo, nagre-rehearse kayo, di ba, ganyan. So, kailan mo na-realize na may gusto ka pala sa kanya? Yun ang ibig niya sabihin. Ayusin mo. Baka bumawi. Hindi kasi nung time na nagpa-practice kami, doon nahulog yung sa kanya. Dahil sa boses? Dahil sa... Alin ang nahulog? Nahulog. Ay, nahulog. Doon na nakikita ko yung niya, nahihiyaya ako sa kanya noon Pag habang nakanta siya. Oo. Ito parang diwata. Nax! Sinasabi niya yan sa'yo pag nasa bahay? Hindi, ngayon lang. Sumumpa ka, di ba? Sumumpa ka na magsasabi ka ng katotohanan. Baka si Diwata Paris pala. pero hindi naman tipong unang rehearsal nyo pa lang may ganun na. Wala pa. So nung unang nag-rehearse kayo, wala pa, na-develop lang yung mo. So sino unang nagkagusto sa sino? Alam ko siya. Oy. Nagparamdam. Hindi, ang nakakatawa po kasi doon, that time, di ba nag-rehearse po kami. Tapos, ang noon po kasi, ang gamit ko pa, yung clear book.
ang nakakatawa po doon, magkabarangay kami, pero hindi kami totally magkakilala. Tapos, habang clear book, alam niyo po, ang kita lang sa akin mata. Kasi nahihiya din ako sa kanya. Tapos, kuya, sabihin mo kapag papasukan ko na. Kasi nga po, yung... Kuya. Yan mga kuya. Na kuya, na ate, na kuya. Ayan, may alam ako dyan eh. May alam akong kuya-kuya na yan eh. Sige, tuloy mo yung kwentong kuya. Tapos po, after nun, di yun na, hiya-hiya pa, ganto ganyan. Then, naging malimit po yung pagre-rehearse, ganto ganyan. Kasi nga po, parang urgent na kailangan po talaga ng acoustic band eh. Tatlo lang po kami. Apat si Paring Bong. Si Bong Dedal ano na yun? Baisano. Tapos yung Kasama pamangkin namin. niya, yun po yung common friend namin that time. Then, after nun, di ba po uso dati nung sige na, pero aamin ka din di ba po uso dati yung group message, GM. That was 2012, parang ganun. Ngayon, di ba po send to all, mga ganyan. So, parang tanda ko po nun, tanda ko po nun, parang nilagay ko doon na parang ang sarap kumanta, parang pag-crush mo yung gitarista. Di ba po naka-send to all, then that time, nawala po sa loob ko na nagkabigayan kami ng number. So, pag-send ko, lumaki nga ulo siguro. Parang, crush din pala ako nito. Okay. So, totoo nga, nagparamdam, no? Nagparamdam. Oy, hindi. Kasi po nalaman ko dun sa mga hipag ko nung nagkakasama na po kami. Ay, ikaw pala yung kinakwento ni King na bagong bokalista na Ay, ganun nangyayari. Parang walang gustong umamin minsan kung sino talaga yung nagkagusto kanino. Di ba? Yes. Actually po, pag pinag-uusapan namin, nagre-reminisce lang kami, binabalikan. Tatawa kami pareho. Parang, hindi ko sinabi yun. Hindi ko ginawa yun. Ganto ganyan. Mga sulatan pa nung... Ay, di ba? In-expose mo pa. Yung sulat na... So, nung nabasa mo yon, ano yung ginawa mong... Anong ginawa mo? Nung madaling araw, napatulog na ako. Nung nagulat ako, biglang may nag-text. Yung pala yung GM. Yung group sa GM. Kinilig ako eh. Oo. Tumibok yung puso mo. Paano yung kilig? Paano? Nangisay ako eh. Nangisay. Kayo naman, Eric and Remy, paano kayo nagkakilala? Pero hindi na, si King naghanap ng vocalista last week, female box. Naghanap ka last week, di ba? Delikado. Akala ko siya man lalaglag sa akin, ikaw pala. Mali. Ikaw nagkwento. Baka sabihin ang yabang ko pag ako nagkwento. Grabe Tama ng buhok Kwento ko talaga. Nagkakilala po kasi kami, birthday niya. Yung friend ko sa theater, friend niya naman na nagbubundok. So, parang niyaya niya, parang nalabas kami, tapos sabi niya, samahan mo naman ako, birthday nung kaibigan ko na nagbubundok. Di ba taga Manila? Kasi ko, alam mo yung Onyx? Sabi ko, sige, hatid lang kita ha, sabi ko dun sa friend ko. Tapos, aalis na ako, kasi hindi ko naman siya kilala. So, pagdating dun sa gate nila, pumasok na yung friend ko, umamin ka, totoo to. Nung pag-alis ko, nakita niya na pala ako, tapos sabi niya, hindi ko na may mention yung name ng tao. Sabi niya, yung kasama mo, pabalikin mo. Yun yung sabi niya. Tapos balik naman siya. Ang bilis mo bumalik. Tumakbo ka, hinabol mo ko agad. Tuloy mo, sige. Bakit mo naman siya pinabalik? Kasi akala ko may nangongolekta ng Hindi, ang bata niya pa nun talaga nung time na yun eh. But anong age mo nung time na yun? 19. Tapos ikaw? 20. Yung totoo. Ilang ka nun. Kala ko naman. Naloko mo kami. Kala ko naman mga 30 ka na, di ba? Yung minin mo, ilang taong ka Ako nun. Hindi, 7 years yung gap namin eh. Okay. Oo. So, 26 ka nun. Oo. Parang ganun. Tapos, nung pinabalik mo siya, anong ginawa mo? Yun, inuman. Tapos, Inuman agad? Ang birthday ko yun, no? Birthday ko Lalasingin mo yun. agad? Grabe. Birthday mo. Birthday ko So, yun. nagkakilala kayo birthday niya. Parang Okay. day 1 nung celebration. Kasi first day, yung mga Mountaineers, second day yung mga kabanda ko. Kasi kailangan hatiin eh. Medyo malaki yung circle. Yun, kaya doon siya napasama. Tapos, nung nagtapos kayo mag-inuman, Paano nabuo yung panganay din? Hindi pa. Paano nabuo yung Inuman din yun malamang, Ganon din, yung nakatakip na ganon yung clear book. Gaya-gaya. Ganon din, sabi. Kuya, pasok ko na. Parang
Hindi nga, seryoso. Nung pagtapos nyo mag-inuman, anong nangyari? Nalasing mo naman din. Hindi, light lang yung na eh. Kasi eto nung... yung sa inyo nga. Parang gusto yata pag-usapan. Parang china-challenge ako, ha? Back to you daw, back to you. Parang gusto mo ikwento ka dito. Ayan. Di ba? Nagyaya ka ng red wine? Red wine, no. Ganun din. Pumunta ka naman. Diba? May clear book din. Oo. May clear book. Diba? Punta naman siya. Clearbook dala ko. Nagtanong din, kuya, pasok ko na. Back to you. Back to you. So, hindi, yun. Paano nga, after nung inuman nyo? Ayun, tapos, nung morning, inabot ko ng morning, sabi ko, hatid ko na siya ron sa, nagbo-board pa siya nun sa, malapit sa school nila. Nag-aaral pa siya noon. Okay. Ayun. Tapos hinatid mo naman siya. Hatid sundo. Sundot natin, hatid sundo. Sundot natin. Hindi, sa school niya, sunduin ko. Hatid. Ayun. Sa sundot. Sundot natin. Hatid sundot. So, di ba? Hindi mo makikita kasi pag banda sila, di ba? Seryoso sa stage Pero pag hindi naman seryoso sa stage. Di wala. Seryoso. Seryoso naman siya sa stage, di ba? Pero pagka yun nga, ganitong setup, malalaman mo yung kung ano sila dun sa bahay, di ba? Kasi marami ring mga fans na gusto rin malaman yung kung ano yung nangyayari dun sa bahay ng mga iniidolo nila, di ba? Nakakatuwa. So, nung magkakilala kayo, banda ka na nun? Oo. Banda ka na. Ano pero ba? Medyo, active ba tayo nun dyan? Pero medyo active kami, pero hindi ganun ka-active. Kasi Nakanood siya nung isang gig nyo? Hindi pa. Kasi more on kami nun, mountaineering kami nung time na yun eh. Doon na parang, yung pagbabanda medyo alternate lang ng konti. Oo, hindi ganun Oo. Tapos, kailan mo siya napanood sa gig? First gig. Nang mag-asawa na kami. Mag-asawa na kayo. Matagal parang Oo. graduate na muna ako, no? College, bago ko pa siya napanood ng gig. So, yun nung nagkaroon na kayo ng family, kasi nga, 'di ba? Nung nagkaroon na kayo ng family, naging yung pagbabanda? Nagkaroon ng issue sa pagbabanda nung mga husband nyo? Sa akin po hindi. Kasi po, since I'm into music din, so hindi na po siya, hindi na, kumbaga passion na po eh. Sabi ko nga, marami po kasi kaming compatibility. So, hindi ako ganong nahirapan mag-adjust sa kanya kasi nga po, yung support nandun kasi nga po, gusto ko rin yung ginagawa niya. Kumbaga po na nakaka-relate ako in terms of music. So, ayun. So, hindi po. Kaya until now, di ba po, kapag may gig, ganyan, nandun ako. Kaya nga perfect sabi ko yung mga guest Opo. natin kasi sila yung uma-attend din ng mga gigs kapag kasama natin sila sa tugtugan, di ba? Binabantayan Ikaw, lang niya. Remy, nagkaroon kayo ng issue kahit once or Hindi po. Kasi hindi rin. Si Eric kasi, sobrang supportive nyo. To be honest, si Eric, wala siyang bisyo. Ang karibal ko lang talaga sa kanya is music. At saka yung mga mga gitara niya. So, pag may mga gig siya, sige lang, support ako, samahan kita. Kasi wala talaga eh. Hindi yan nag-smoke. Wala siyang ibang bisyo. Good boy, no? Ano namang feeling nyo kapag halimbawa napapanood nyo sila sa stage? Oo. Ako, lalaki ulo nito. Lalo na, lalo na yung first time nyo silang mapanood sa stage na bilang banda na. Parang, eto kasi, di ba joke to karamihan. Pero sa akin talaga, pag nakita ko siya nagpa-perform sa stage, mas pumupogi siya. Totoo. Parang mas, mas masculine yung dating niya sa akin. Sobrang proud ka, di ba? Ikaw, gandahan mo raw. Dapat tamang kalabit eh. Hindi, ako po, kumbaga natutuwa ako. Kumbaga lalo na po nung na-witness ko rin na kung gaano dating parang walang masyadong gig. Tapos, kasi alam ko po talagang love na love niya yung music eh. So every time talaga na may gig siya, talagang natutuwa ako na, and minsan natingin pa po sa akin yan yung mga second voice niya, yung mga ganyan-ganyan.
Kasi minsan nag-aano po ako sa kanya, nag-critics, kumbaga inaano ko lang, though hindi ko po alam yung sa mga instruments eh, so wala po akong alam dun eh. Ay, may kukwento lang po ako one time. Ang unang panood ko sa Centris, tama. And then next yun po... yung event ba namin yun? Sa Eton? And then next po is, in-invite po sila ni Sir John sa Malate. Natatawa na siya, di ba po? Tapos, sa Malate, di ba fiesta? Ngayon po, di ba ang daming tao kasi po sa kalsada po siya ginawa eh. Meron po doon, ang ganda nung babae. Talagang ang puti, ang ganda, ganto ganyan. Umakyat sa stage. Tapos, humalik? Hindi naman po humalik, pero natawa ako kasi nagpa-picture, niloloko ko siya. Talagang gumaganon kasi gumaganyan. So sabi ko, nagpa-picture, lumapit ka din. Hindi, sa amin dalawa ni Jimmy, sabi niya ganon. Di ngayon, pagbalik niya, tinitignan pa rin siya nung siguro akala single, ganto ganyan. Tinitignan pa din, paglapit sa akin, nakatanday siyang ganyan, sa hita. Sabi ko, very good. Aral, no? Kasi po hindi, kasi... Ganun talaga. Baka kasi Natatawa ako mangyari, kasi- maging last gig ko na yun. Ay, hindi. Actually, nagloko po ako nun kina Jack. O, hanap na kayo ng kapalit neto. Niloloko ko. Talagang nagbibiroan po kami. That time. So, pero pag ganun, wala naman po. Kumbaga, niloloko ko lang. Pero nakakatuwa. Kasi meron pong ano pong tawag doon? Nakakaano ng skills nila. Anong term doon? Nakaka-appreciate? Ayan, nakaka-appreciate po. Kumbaga, di pa po mostly sa band, vocalist lang eh. So, may mga nakaka-appreciate po dun sa mga nila, ginagawa. Alam mo, totoo yan. Marami talagang, kapag banda yung asawa mo, maraming ganon. Yung mga ganong, kaya maraming temptation di ba, sa mga banda. Maraming ganon na pangyayari. Kay Eric ba may nangyari din ganon na, naging, yung lumalapit yung mga yung mga fans tapos may nire-request na na parang off, 'di ba? Or medyo iba yung kilos, alam mo yun na papa-picture lang pero gaganon. Ako po kasi... Tapos hihingi ng kiss sa lips. Sabi na nga sa akin papunta yan eh. Nakikita Hindi ko pala sa akin. Nakikita ko ng direksyon eh. Eric yung tinatanong, pero parang ako yung tinatamaan eh. Parang gusto mong tanongin ka namin ng gano'n. Parang ganun eh. To you. Sa inyo po ba? May na-experience po ba kayo? Ramdam ko yan eh. Ramdam ko. Kasi meron. Ay, wag na. Eric, sige. Ako kay Eric kasi, very confident ako sa kanya. Kasi maarte to eh. Maarting lalaki siya. Yung madali siyang, pag may tingin siya sinasabi sa kanya, amoy, hindi siya, basta yung may factor sa kanya parang... Amoy? Parang kasi meron siya yung... Makita niya lang yung itsura, parang feeling niya hindi mabango. Oo. May ganun siya eh. So, siya na mismo yung dumidistance. Kaya pag mga ganun, sabi ko, ay, wala yan. Kasi alam ko siya yung maarte talaga siya. Pagdating sa babae, yung tingnan niya palang, judgmental po kasi siya. Yung pala yun. Kayo ba, halimbawa, ito tanongin ko kayo. Halimbawa, may fan na sobrang fan nyo at gusto kayong i-kiss at nagpaalam sa inyo. Kiss kayo kiss nyo naman ako sa lips. Ay, hindi po pwede sa akin yan. Anong sasabihin? Paano nyo yung tatanggihan? On the spot, talaga isipin mo na hindi pwede. Hindi talaga pwede. Ang gagawin ko lang doon. Yung totoo. Aangat ko lang yan. Max. Hindi pwede eh. Talking. Paano pag sinabi, ikaw, pag kasama ko siya. Hindi. Siyempre, depende sa sitwasyon. Pag kasama ko. Sige, dalawa sagot mo. Honest na. So, isa kasama mo siya. Dalawa, sige, isa kasama mo siya. Pag kasama ko siya, alam niya, di ba, ang pait-pait ko. Kasama mo siya. Automatic yan na talaga. Yung Turn hindi down. mo naman mababastos yung fan, paano mo sasabihin? Kasi sa kanya, gaganon lang siya, di ba? Sabi niya nga. Kasi syempre, fan mo yon. So, ayaw mo rin
ma-disappoint siya na hindi mo pinagbigyan yung request niya. Kinakambayan ko na lang. Tapos sabi ko, next gig na lang. Pag wala na asawa ko. Next gig na lang. See you next gig. Hindi, seryoso ako, baliw. Kinakambayan ko lang, ganun. Kakabayan mo lang. Pag tingin kong medyo iba na yung ano. So, nangyari na yun na may talagang gustong mag-kiss sa'yo, ganyan? Hindi naman talagang... Alam niya yun? Hindi naman talagang magkikis na. Tumatawa si Remy, oh. Hindi naman talagang... tumatawa, Remy? Kasi na-imagine ko yung itsura niya pag ganun eh. Oo. Iba talaga yan. Alibad makita mo sa mukha niya na parang... So, ayaw niya yung gano'n. Oo, ayaw niya. Oo, good boy. So, 'di ba? Kaya pala may mga trust din kayo sa mga asawa niyo kasi alam niyo na. Pero pag uwi mo nga daw eh. iba yung sagot eh, 'di ba? So hindi naging fear sa inyo 'yon na yung asawa, husband niyo ay nasa isang rock band. Kumbaga alam mo 'yon, may mga humahanga, mga ganyan. Hindi niya naging fear 'yon na parang baka biglang ano to. Hindi. Ako po hindi. Hindi. Ako hindi rin po. Talaga? Yeah. Pero may fear ba kayo sa mga kabanda ng asawa nyo? Ay, sa vocalista po nila meron. Charot. Hindi, joke lang. Ako nga po, marami, di ba, pag kasama mo ako, naglolo ko, uy, Ki, yung kasama mo last time, maiksi buhok, ganito, ganyan. Pero alam ko pong biruan lang. So, yung trust ko naman po dyan is talagang sobra-sobra pa nga sa 100 eh. Ayun. Talagang Nax lang po talaga. Parang nangangamoy date to mamaya o nangangamoy na inuman. Hoy. So yun po. Kumbaga, kaya nga po diba kapag may gig sila, masaya din ako kapag nandun kasi yun nga, nakikita ko na, alam ko na maraming kahit marami naglolo ko sa akin na pagdating sa kanya, alam ko na parang tatawanan ko lang ng okay. Minsan sinasakyan ko lang po sila, tapos tatawa lang sila. Alam mo hindi totoo. Yes, alam ko po kasi hindi totoo. So, yung gano'n naman na alam mo yung trust ni April sa'yo, anong feeling? Ano yung mga ginagawa mo para ma-retain mo yung trust na yon? Halimbawa, may gig. Kasi meron kaming friend din, mag-asawa din sila. So nakikita ko yung banda yung lalaki. Alam ko talaga na ito hindi to talaga matetempt kasi ganun din kapag nung may lumapit sa kanya, pinakita lang niya yung wedding ring niya. Tapos pag tutugtog yun, after tumugtog, uwi talaga agad yun. So ikaw paano mo anong ginagawa mo para ma-retain mo yung trust ni April sa'yo? Ako iba naman, di ba, nagre-report palagi. Ayun, ako, di ba? Lagi ako nag-update sa kanya. Oo, nauso yun eh. Uso ba yun? Picture kung ano na yung ginagawa ko. Hiningi, ni-require niya yan? O hindi. kusa mo lang? Kusa yan, para alam niya kung ano yung ginagawa ko din. So, hindi para diba? Siya, ang ganda naman, ang ganda ng ganong relationship doon. May respect talaga. Kasi yung iba, hindi mo yan titingnan na na under yan, palagi nagre-report. Hindi eh. Ginagawa niyo yun dahil may respeto siya kay April, dahil nire-respeto din niya yung tiwala na binigay sa kanya ni April, di ba? Okay. Or si Eric naman. Si Eric. Same din yung auto-update ka talaga. Talaga? Ganun din. Kunyari, sarang na kami, hindi muna ako makapag-reply sa'yo. Ganun. Pag hindi siya kasama. And then, pag patapos na kami, pahinga lang konti, pauwi na. Tsaka meron siyang app na nakita niya yung location ko. Ayun lang. Paano yun? Paano yun? Location? Ano ba yun? Pang Apple lang? Live 360. 360 yun, 360. Yan. Ano yun? Yung Pro? Or yung free? Alam nito. Yung nadamay patuloy kami. Free lang. Ayan, nadamay sila. Kaya mag-up to. Hindi, si Kesita, yun yung app. Actually, Kesita yun, tsaka Kenara yan. Yung kaming tatlo. Para si Sita, yung bunso kasi namin, para alam ko kung nasa school siya. Makikita mo doon pag umalis ng school, meron pa yun, naglalakad ganon. So, ibig sabihin, naglalakad na siya. Oo. Actually, nagturo sa amin yung mga anak namin. Yung mga anak namin yung naglagay sa phone namin. Kung ng Life 360. Kasi, ako kasi yung parang mas binabantayan ko yung dalawa. Oo. So, parang nervyosa ka kasi mama, eto, may mag-Life 360. Tapos lahat tayo lagay mo dyan. Yung yung bunso rin namin, pag tinatanong ko, nasan ka na be?
Sabi niya, di ba na meron kang check mo na lang. Alam niya sabi niya, check mo na lang. Kasi bago lang din ako noon, hindi ako ganun, nisip ko kung accurate yun. Pero yun, accurate naman siya. At saka para na rin siya sa safety, ng mga bata. Dahil ngayon, di ba, grabe yung mga pero hindi ko ginagamit yung sayo. Pero alam ko na. Paano mo gagamitin? Lagi tayong magkasama. Di ba? Yun, yung sa akin naman, kung ako tatanungin, yun ang sa akin. Sa lahat ng ginagawa ko, kasama ko siya. Sa lahat. Kasi yun naman din sa akin, mas gusto ko kasama ko yung asawa ko eh. Parang hindi ko na-imagine na gumawa ng isang bagay na hindi ko siya kasama. So, sa banda, magkasama kami. Dito sa podcast, magkasama kami. Sa radyo, magkasama kami. Sa lahat ng ginagawa ko, kasama ko siya. So, yun. Dati nga meron siyang meeting. Nag-work ako nun sa may BGC. So, graveyard shift ako. Tinanong niya, anong oras yung break mo? 1 a.m. Nag-set ba naman ng meeting 1 a.m.? Dahil nung break ko, doon lang siya nag-set. Malapit sa amin, doon niya pa sinet. So, yun, isa rin yun sa isa rin siguro yun sa nagpapatibay ng relationship. Kapag pareho kayo, nagja-jive kayo sa lahat ng ginagawa nyo. At yun nga, meron kayong respeto sa isa't isa, may tiwala. So, yun yung nagpapatibay din ng relationship. Kaya no wonder kung bakit ganyan yung relationship nyo. Kasi nandun lahat yun present lahat 'Di ba? Pero dun nga sa mga kabanda, kasi meron din kaming kilala na kapag yung husband niya, nandun sa banda na yon, may tiwala siya sa asawa niya. Kaya lang pag nandun sa banda niya, tropa. Oo, na siya, kinakabahan na siya. Dahil alam niya, mga bad influence, parang gano'n. Mga chick boy, ganyan. Meron ba silang mga nakabanda na gano'n na parang, naku, ito na naman. Or kaibigan, naku, kasama na naman niya to, ganyan. Tumatawa yung nasa pero wag niyong sabihin, kahit hindi niyo na-mention yung pangalan. Si Eric kasi, may rules yan. Pag nasa banda ka, nasa dawala ka, dapat good boy ka. Lalo na pag family man ka. Ayaw niya yung may dinadala ka, iba-iba during practice. Gagalit yan. Pagsasabihan ka talaga niya. So, safe pala si Melvin sa Di ba? Hindi siya patatanggapin. Ikat niyo na lang. Bakit? Marami namang Melvin Sino ba pinag-uusapan natin? Ito na kayo. So at least, di ba? Hindi mo problema si Jeric na mapunta sa Diwala, no? Kasi matik agad. Hindi ka pwede rito. Okay. Hindi, meron kasi mga kabanda na alam mo, halimbawa ako, magkabanda tayo, tapos may kabanda pa tayo na, halimbawa siya, kung tayo medyo, hindi ka tiwa-tiwala, hindi naman natin isasama yon. Kaya lang meron din kabanda na, tara, sama ka sa amin, di ba? Di ba? Parang, si Jerry. Sino? Si Jerry. Si Jerry. Hindi, kasi meron tayong kaibigan din dati na kapag yun ang kasama ni Jerry, nahihila siya, 'di ba? Tapos ako yung sabihin ko, Jerry, pahinga ka na kasi lasing ka na. Pero yun yung nahihila ba na ay Jerry. Pero hindi sumasama yan si Jerry. Na sasabihan ko naman. Kaya uuwi na lang yan. Kayo, meron ba kayo na-encounter na gano'n na kapag kasama ng asawa nyo? Kaibigan o kabanda, kinakabahan kayo? Ako, meron ba? Hindi, meron. Pero kasi ito si King po kasi, hindi siya yung pag niyakag mo, sasama agad. Like, if iyakagin mo ako mag-inom sa bahay tayo, ganun po siya. Hindi siya yung, pre, tara, ganito, ganyan. So, hindi po siya yung nadayo. Kumbaga, siya yung dinadayo. Okay. So, safe naman po. Paano yun pag nagpaalam sa'yo? Okay lang po. As long as alam ko kung sino kasama, kung nasaan sila, kung ano siya uuwi. Wala naman pong problema. So, yun yung yun yung rules nyo. Opo. Papayagan kita, pero dapat kailangan alam ko po kung sinong kasama. Anong oras uuwi. Nangyari na ba na, halimbawa, sinabi niya ito mga kasama, biglang nakita mo may kasamang, or nalaman mo na may kasama palang girls? Or, wala naman. Wala. Wow, good record. Wala naman. Galing talaga. Kasi po, pag mangyari yun, hindi po talaga siya makakapasok ng bahay. Sa labas po talaga siya matutulog. Alright. Si Eric?
Wala po. Wala rin. Ang babait naman ito. Wala ba? Dapat talaga sinama natin sila Adeng eh. Oo, tsaka sorry. Para meron ding pambasag naman, para di ba? may good and evil, no? Pero ako, very particular ako sa time. Pag nagsabi siya sa akin ng 12 o'clock, hindi pwedeng 12:30. Kailangan 12. Wow. Pag hindi, actually silang tatlo mag-aama ganon. Pag nag-12:01 na, kabado na yung mga yan kasi wala pa sila dun sa pinag-usapan namin. Basta pag nagsabi sa akin 12 dapat. No extension. May ano na ba na lumagpas? Meron. Anong nangyari? Hindi ko pinapasok ng bahay. Oo. Hindi ba. Tapos, anong ginawa niya nung hindi pinapasok? Nag-check-in na lang sa sofa. Hindi, nag-check-in ka na lang. Hindi, binuksan yun niya. Tinagalan ko lang. Kung ilang minutes siya late, dun siya. Sige, tanongin naman natin kung sino yung mas sa inyo, sa inyong dalawa, halimbawa, sino yung mas nasusunod sa inyo sa decision making, halimbawa sa inyo? Sa amin ako po. Okay. Sino naman yung sa inyo? Siya. Sa atin ba? Sino? Hindi, ito. Dumilat yung mata. Hindi, pero sa amin naman, Democratic. tatanungin niya ako, marami siyang mga decisions din na tinatanong sa akin. Pag okay na. Pero, kapag alam niyang tama siya at yun talaga yun, siya naman yung nasusunod. Pero sinasabi niya pa rin sa akin. Yeah. Ayun. Same po tayo. Sa akin po kasi, lalo na in terms of business, since nasa linya ko siya, lagi niya pong kinoconsult sa akin. Kumbaga, lagi siyang kinukuha niya yung ano ko na, anong tingin mo? Ganon. Then kung approve po sa akin, nakapag-decide na ako, sabi niya, maganda nga, mga ganyan. Mga ganon. So, may mga, depende po kasi eh. Pero mostly po talaga, yun lang naman yung decisions na halos pinag-aano namin eh. Sa business, sa mga bagets, yung mga ganyan. Lagi para po kasing 90% sobrang compatible kami. Pati sa thinking. Talaga? Yeah, opo. Kaya nga sabi ko, siguro nilaan talaga. Nilaan. Yeah. Ayos. Pero sa inyo ba, ano yung pinaka grabe na pinag-awayan nyo? Na, di ba yung iba halos maghihiwalay na, yung gano'n, yung pinaka-grabe. Kasi, pag nag-aaway po kasi kami nito, hindi po namin siya pinapatagal. Yung mga ano lang po, ito kasi mapang-asar to eh. At saka sa amin po kasi, pag kami nag-aaway, ako talaga loud. Siya nonchalant. Yung talagang dakdakan na ng dakdak siya, parang bala ka dyan, magsasawa ka din. Yung mga ganyan po siya. Personality so, naman kasi hindi talaga lumalaki po yung ano namin. So, balanse kayo. Pag yung isa madaldal, tahimik yung isa. Hindi niya lang po ako sinasabayan. Opo, hindi. Tapos then after naman napag-uusapan naman po namin kung ano yun. So, kung pag-aaway na malaki, so far, wala pong sabihin yung to the point na maghihiwalay. Puro parang away na lang. Away, busitan lang, ganon lang po. Then, hindi po siya lumalaki. Kasi hindi po kami natutulog ng hindi okay, parang ganon. Parang walang nangyari. Ilang years na kayo? 13 po, then 11 years kasal. Kasi kung totoo kasi pag 13 mga ganyang, years together. 'di ba kapag mga more than 10 years na, 'di ba parang nagkakaanuhan na yan eh. Pero kayo na-maintain niyo yung yung ganong po baliktad eh. Nung magjowa kami, halos hindi po kami siguro that time pareho kaming immature pa pagdating sa relationship. Then after naging baliktad nung yun na nga po nung nagpakasal na kami tapos nagkaanak kami, doon po lahat naging smooth lahat. Kumbaga hindi na namin naranasan kung ano yung naranasan namin nung magjowa pa lang kami. So yun po yung maganda. Kumbaga nung magjowa stage, ang dami na po namin natutunan na hindi na namin nahaharap ngayon kasi nga po napagdaanan na namin eh. So yun po yung maganda. Galing, no? Yeah. Ayun, sana ma-maintain nyo yan kasi rare yung ganyang relationship. Oo. Sa inyo naman, Rem? Kami kasi 24, going 25
24th kami na mag-asawa. So, yung sa unang stage siguro na mag-asawa kami, talagang medyo rough. Kasi siguro isang factor yung bata pa ako noon. Pero kasi, di ba sabi ko nga kanina, sino nasusunod sa desisyon? Siya, tinuro ko. Kasi mas matanda siya. In reality, kasi mas mabait siya. Sa aming dalawa, aminado ako, mas mabait siya. So, yun. Kaya rin siguro naging tumagal yung relationship namin. Kasi yun, yung pagiging maldita ko, mas understanding siya. Mas, sa aming dalawa siya yung mas. So, gano'n din, parang yin and yang din, Kaya yin and yang mas nagko-compatible eh. Kasi kung parehas kayong yin or parehas kayong yang, di magkakagulo din, di ba? So, talagang dapat balance talaga, yin and yang. Doon talaga, parang positive, opposite negative. nga, di ba? Oo nga. So, hindi pwedeng pareho. So, sa inyo parehas, nagwo-work talaga yung gano'n Tama yun. Okay. And, sino yung mas unang, pinag-usapan natin yung di ba, yung kung nagkakaroon sila ng mga arguments, pagka ganun, sino yung unang nang aamo o nagsosorry? Si King po kasi, hindi siya showy, hindi siya expressive. So, pag kami nag-aaway, ganun nga po diba gagawin niya. So, wala kang maririnig dyan, wala kang not until na para po niyang kakausapin ng parang walang nangyari. Pero hindi mo po sa kanya maririnig sa personal na sorry. Parang through na lang, actions, na bigla na lang siyang lalapit, na parang may titatanong kahit walang kwenta yung itatanong. Yung ganun lang po, gumagawa lang conversation. Parang makikiramdam siya kung galit pa ba ako. Pero after naman po nun, so ganun po siya, hindi siya nagsosorry. Then ako po, for the explain, kung bakit ganito, ganyan. Para po maano. Pag ina-explain mong ganun, hindi nyo naman binabalikan yung magkakaroon na naman kayo ng argument wala na naman hindi po. Ganito yan di ba yung iba kasi ganun na parang better na hindi na balikan kapag nagkabati na kayo, yun na yun, tapos move on. Meron naman pag nag-open up yung isa, di ba, nagkakaroon ulit ng panibagong argument. So na naman, parang magiging na naman siya, another so sa inyo napag-uusapan nyo pa. Opo. Yun yung maganda, di ba? Sa inyo, Remy? Sa aming dalawa, pag may argument, ako yung, unang mag-o-open. Kasi hindi kami pareho maganon eh. So pareho kayong tahimik? Paano kayo mag-away? Pareho kayong... Hindi kami magpapansin. Silent treatment? Opo. Tapos, ako yung unang magsasalita. Ako yung unang mag-o-open, pero hindi ako yung unang magsasorry. Siya pa din. Oo. Pero kahit kasalanan mo? Oo. Kahit kasalanan siya pa rin nagsasorry. Ang bait. Oo. Pero ako yung unang ganito. Tapos magsasorry siya, pero pag nagsorry na siya, doon ako aamin na kasi sorry kasi nagawa ko to. At least dumaamin ka, di ba? Pero siya, parang gusto ko sa kanya muna ako yung mag-o-open, pero siya yung unang okay ka na ba? Yung mga ganun. Tapos, yun na. Magsasorry na ako pag alam kong okay na siya kasi kinakausap niya na ako. Clear book na ako. Mata lang yung kita ko. May clear book pa rin. Yung clear book na yun, word of the... May bago kayo natutunan. Pero sino sa inyo yung mas sweet? Yung mas sweet. Mas malambing. Mas malambing. Mas romantic. Hindi, sa akin siya. Siya. So, ano yung mga ginagawa niya na para minsan, sa'yo? pag tulog na, kinakalabit. Paglingon ko, may clear book. May cleavage siya. Clear book pala. Clear book. Cleavage yung dinig niya. Kala ko linawin mo. Hindi nga yung totoo. Ano yung... Ito kasi, pag lagi itong nakayakap sa akin. Tapos, minsan lalabas ako sa CR, masasalubong siya, biglang hahalikan ako. Hanggang ngayon? Hanggang ngayon. Namana yun nung bunso namin. Talaga? Sobrang sweet nung bunso namin. Yan. Di daddy. Nakikita kasi nila di ba? Oo, nakikita nila ganun po. Kaya lang yung pangalan namin, nagmana talaga sa kanya. Na hindi naman po sweet. Kung magkakabaliktaran naman. Ilan na yung kids nyo? 2 po. 2. So, yung bunso yung nagmana sa'yo? Opo.
Kung sino yung kamukha niya, yung nagmana sa akin, yung kamukha ko nagmana sa kanya sa ugali. Parang ganun po. Sa inyo, sinong mas sweet? Ako. Usually naman kasi yung mga babae, 'di ba? Sila yung mas gusto ko yung nasusurprise siya. Mahilig ako sa ganun. Pag si-surprise siya yung mga bagay na birthday niya. May tradisyon talaga ako na every year dapat iba-iba yung cake niya pag birthday niya. Wow. Ano naman yung ikaw naman daw magsalita. Totoo naman yun. Talaga mas sweet siya. Oo. So yun yung yung huling birthday niya, ano yung cake na pinagawa mo? Ano nga ba yun? Hindi na natandaan, no? Hindi, medyo Ito, minimalist. Yung cake niya, nung last birthday niya, minimalist. Pero yung pinaka-favorite ko na cake na binigay ko sa kanya, ewan ko kung yun din yung favorite niya. Yung yung guitar. Yung Gibson na guitar niya, pinagaya. Yung favorite kong guitar, pinagaya niya na cake. Kayo naman, ano yung ginawa niyong pinaka-sweet para sa kanila? Diba? Naku, mahirapan po ito mag-isip. Ako meron. Sa kanya na, marami. Yung ginawa ko sa kanya yung sa barko siguro. Nung time na nagbabarko ako, tapos pinagbakasyon ko rin siya. Yun. Marami akong ginawang sweet nun na time na yun. Nung nagbabarko ka? Tapos pinagbakasyon ko siya nung time na yun. Ganun. Pinagbakasyon mo sa barko. Pwede sa barko? Pwede ba yun? Pwedeng pwede mong i-apply na tapos para lang kayo nasa yate, no? Diba? Honeymoon. Cruise. Passenger na. Galing, no? Gano'ng katagal yun? 2 weeks, no? 15 days? 15 days. Anong okasyon nun? Mag-birthday ka. Mag-birthday ako. Tapos pinasampa ko siya nun. Pinasampa mo saan? Linawin mo yung sampa. Clearbook ka kasi. May clearbook na naman yan. Ayun, nag-cruise siya nun 2 weeks. Pero yung cruise ko na yun, hindi ko pa rin pinalagpas. Kasi di ba sabi ko nga every birthday niya dapat may cake. Talagang nakipag-usap ako dun sa mga kasamahan niya, pati yung mga, yung pastry chef ba tawag doon? Yung gumagawa. Talagang nakiusap ako, kinamulang ko yung mukha, baka pwede natin siya gawa ng cake. Tapos nagpagawa pa rin. Ang galing, hanggang doon dinala mo, no? Basta ko yun, parang every year kailangan iba-iba yung cake niya. Kasabot niya yung mga kasamaan ko, tapos pagbalik namin, lumabas kami. Pagbalik namin ng barko, yung cabin namin, may mga roast pa, may cake doon. Galing. Patay na patay. Uy, nagawa ko rin yan kay Renmi noon, nung marami pa kaming free time. Bali nangyari noon, wala kaming gig. So, sabi ko, paano ko kaya to iso-surprise? Ginawa ko, may mga ron akong kakuntsaba. So, birthday niya noon, kunwari, gumawa na ako ng gig, gumawa ako ng event. So, sabi kong ganun, paano ko to mapapapunta? Nadala niya yung mga gear niya. Kasi tutugtog nga kami on the spot eh. Ngayon, sinabihan ko yung kabanda namin. Yung kabanda namin, meron din siyang bandang iba. Sabi ko, invite nyo to na kunwari magdadrum siya. So, in-invite niya. Sabi ko, ano sabi? Eto, hindi naman siya tumutugtog sa ibang banda. So, nagsabi siya sa akin, nagpapaalam. Sabi ko, sige, tumugtog ka. Sabi ko, manonood ako. First time kita mapapanood na. Sabi ko, palagi ka na nasa likod ko. Gusto ko makikita naman kita. Sabi niya, sige. Sabi niya ganun. Tapos, yung day before nung birthday niya, parang nagpunta kami sa SM Marikina. Bumili ako ng cake. Ngayon sabi ko sa kanya, para bukas, para meron na tayo bukas sa birthday mo. So, binili namin yung cake. Tapos habang nasa pauwi na kami, na siya, natutugtog siya nung gabi na yon. So habang nasa taxi kami, iniisip ko na paano ko dadalhin yung cake sa gig namin mamaya. Tapos paano ko rin yung gamit niya. So ginawa ko, sabi ko, uwi muna natin tong cake. So inuwi namin yung cake, nilagay ko. Dalawa kasi yung bahay namin noon. Isa yung yung may patahian na merong rehearsal studio, tapos yung bahay namin. So ginawa na, sabi ko, sige kunin mo na yung gamit mo. Sabi ko, ayaw niya magdala ng gamit. Sabi ko, hindi, magdala ka na. Iba pa rin yung may sarili kang gamit, 'di ba? Tapos kinuha niya yung gamit niya dito. Tapos yung cake, nakita niya siya kasi naglagay ng cake sa ref.
Tapos yung cake, kinuha ko ulit sa ref. Kinuha ko, tapos sabi ko doon sa taxi driver, Ma, sabi ko sa kanya, tatakpan ko ng jacket to, dito muna yan kasi may surprise ako. So, nandun na yung cake, hindi niya alam. Tapos, pagkadating namin sa event, tinetext ko na yung wala yung ka-text ko na kukuha ng buti may fan kami na lumapit. Hi, Ma'am Wendy, ganyan. Sabi ko, tabing cake doon sa pinaabot ko. So, yung nandun sa kitchen. Ang haba nito, sorry. Kasi yung cake Tapos, nagtataka siya, bakit lahat ng nakakasalubong niya, happy birthday. Happy birthday. Binabati siya. Sabi ko, bakit alam nila? Yung mga waiter. Oo. Sabi ka na ng mga waiter, happy birthday, Sir Renmin. Tapos sabi niya, ba't binabati akong birthday? Sabi ko sa kanya, syempre, sa Facebook, baka mga mo yan, followers mo yan sa Facebook, kaya alam nila. Tapos nakita niya, sabi niya, nagtataka ako, yung mga kaibigan namin na hindi ko naman normally nakikita, bakit nandito tong mga to? Parang ganun. Noong time na yun pala, wala pang agaw-agimat ulit noon. Yung time na pahinga pa yung agaw-agimat. Yung banda na tinutukoy niya, Republic Cats ba? Republic Cats. So, yun. Oo. Tapos, wala pang agaw-agimat noon. Tapos, eto na, maya-maya na, nakikita niya yung mga banda nga. Tapos, may bumabati rin sa kanyang banda. Tapos, sabi ko, napapansin na ba nito? Tapos, maya-maya nung tutugtog na sila, nakita niya na yung mga tutugtog din na kasama namin, yung mga dati naming kabanda. Yung kabanda namin sa Republic Cats. Tapos nung tutugtog na sila, hindi niya alam na tutugtugin namin yung sabi nila. Yun yung first time na kinanta namin yung sabi nila. Tapos yung sabi nila na yun, sabi niya sa akin noon, bakit nandito kayo? Sabi niya sa mga kabanda namin. Tapos sabi niya, sabi nila, tutugtog tayo ng sabi nila. Tapos sabi niya, nag-rehearse ba kayo? Parang ayaw niya tugtugin. Wala siyang tiwala. Tapos sabi ko, hindi niya alam na, sorry ang haba nung time na ni-rehearse namin yon, kinuntsaba ko yung kapatid ko. Sabi ko sa kapatid ko, pumunta ka sa bahay. Kunwari sabihin mo, meron kang problema, mag-asawa, nag-away kayo. Tapos, para lang makuha niya ako. Tapos, magre-rehearse na kami. Sasamahan ko siya, di ba? Kasi hindi kami naghihiwalay, di ba? Oo. So, ngayon, kailangan, yun pala, nagre-rehearse na sila ng mga kabanda namin. Nire-rehearse nga nila yung sabi nila na sobrang tagal ko nang hindi tinugtog yung kanta na yun kasi nga nagpahinga yung Agaw-Agimat 2007, di ba? So, anong year yun? So, hindi ko na talaga tinutugtog yun. So, yun pala, nagre-rehearse sila nung mga dati naming kabanda din, parang pinagsama-sama niya. Dahil hindi kami naghihiwalay, so, yung problema niya, paano siya makakaalis na magre-rehearse? Na hindi siya kasama. Na hindi ako kasama. So, yun nga, ang kinuntsaba niya yung kapatid niya na, kunwari, may drama na kailangan nila mag-usap, ganyan. Tapos sabi, saan kayo mag-uusap? Sabi ko, saan kayo mag-uusap? Doon daw sa McDo. Sabi ko, samahan kita. Sabi niya, hindi, kasi mag-uusap nga kami ng kapatid ko. Sabi ko, doon lang ako sa dulo. Sabi ko, hirap na hirap siya talaga. Kasi, ang hirap. Kung saan siya, samahan kita kahit saan yan, di ba? Oo, sabi niya ganun, hindi ako makikialam sa inyo, doon lang sabi ko, sabi ko, iba pa rin yung for the girls nga to sabi ko sa kanya. Sabi niya, sige, sabay na tayong pupunta, tapos pupunta siya sa pinsa niya. So, pumunta siya sa pinsa niya. Yun na, doon na kami, nag-rehearse na kami. Doon namin nagawa yung rehearsal. Tapos, yun na nung tutugtugin na namin, nagulat siya na nag-rehearse pala talaga kami. Ayun, yun yung first time niya, tapos sobrang memorable sa kanya yun. Kaya nga tinutugtog niya yun, halos maiyak siya Kasi first time niya ulit tinugtog yun. Saan bar yun? Sa Chromebox. Sa Marikina. Tapos, yung sa cake na, yun, nagbati yung papa niya, kumuha ko ng video yung mga ganun. Tapos yung cake, nagulat siya kasi nung iaabot na sa kanya yung cake. Paano napunta yung cake dito? Dito tong cake. Nilagay ko sa ref. Naglagay sa ref. Nilagay ko sa ref to. Yun yung kwento ng cake. Sabi niya, bakit ganyan. So nagulat siya. Sobrang effort. Oo, yun yung mga effort ng mga asawa, di ba? Production talaga, no? Oo, ganun yung mga effort. Kaya nakita ko rin ganun yung mga ka in love, nyo, no? Diba? Patay na patay din. Kagaya sa inyo. Di ba? Kaya nga kayong magka-partner Dapat palagi kayong in love. Otherwise, di ba? Kaya nga keep the fire burning. Yan. Kaya kwentong mga effort ng mga misis. So ngayong meron na kayong yung sa family nyo, 'di ba, may mga kids na kayo. Paano nyo hinahandle yung pagbabanda nila? Kasi 'di ba, although wala kayong naging problema nga, sabi nyo nga dahil full support kayo sa
mga asawa nyo, pagdating ba sa financial, kasi alam natin yung mga banda, di ba, yung pagtugtog, wala yung wala, kadalasan, oo, di ba, passion lang. So, naging, ba sa inyo yun? Napag-usapan nyo ba yun? Na, yung iba kasi, di ba, parang tugtog ka ng tugtog, wala ka namang kinikita, di ba? Napag-uusapan nyo yung ganun? Or, sakay nyo din yung nila? Yung passion nila na kahit wala silang kinikita, okay lang din sa inyo? Go lang. Kasi lalo na pag nakikita mo na pagkatapos doon yung ngiti sa mukha niya, tapos yung magkakwento siya, minsan lalo na pag mga times na hindi ako kasama may gig, tapos magkakwento yan, si ganito yung, tapos tawa pa rin siya ng tawa pag uwi. Sige lang. Parang okay lang basta hindi siya nasa-stress. Pero pag nakikita ko nasa-stress na siya, sige, tigil mo na yan. Pero may mga ganun may mga moments siya na minsan nakikita ko stress na siya. Stop muna. Pero pag nakita ko na okay pa siya, masaya siya, hayaan ko lang. Ano ba minsan yung kinaka-stress niya sa banda? Kabanda. Oo. Kabanda. Oo. May moments siya na may point na ganun na-stress siya dun sa kabanda niya. Sabi ko sa kanya, kung na-stress ka na, it's either let go mo o magpahinga ka muna. Ayun. Sumusunod naman pag ganun. Kasi alam naman niya para sa health niya yun. Tsaka kaya ka nga nagbanda. Yun nga palagi namin sinasabi, di ba? Outlet mo yun pang paalis ng stress. Pero kung yung banda mo mismo yung magbibigay sa'yo ng stress, wag ka, kailangan mo mag-isip, di ba? Kasi, yun, hindi healthy. Sa inyo? Sa amin, yun nga po, since passion niya, wala naman pong problema sa akin. And kung sa financial naman po, may napagkukuhanan naman po since may business naman po na hinahandle siya, ganyan. So, yun nga, tsaka po pag napag-uusapan namin, kasi syempre, diba, pagkasama din ako. Though, alam ko rin po kumbaga, alam ko, minsan sa akin pa, Pri, ikaw muna hawak nung minsan ako tagahawak nung mga kung may natatanggap, sa akin po muna pinahahawak. Hindi po naging, never kong kinwestiyon na, eto yun, parang eto lang yun, or eto pa lang. Parang, kasi parang may mga kilala rin po kasi ako sa banda na alam ko na yung journey nila, hindi naman siya instant So talagang paghihirapan mo din. So parang meron ding, darating din yung time for you, yung parang ganyan. So hinahayaan ko lang po. So hindi ko naman hinahanapan. Na, di ba po, syempre yung time, yung effort, sa practice pa lang, sa rehearsals, pag sila nag-i-ensayo. Wala naman po, kasi kilala ko siya ganyan sa banda, into banda talaga, into music So hindi naman po siya naging issue. Pag meron silang gustong bilhin na gadget or gitara or anong proseso? Sa akin papakita niyo muna yan, ma. Tignan mo to, ganda. Picture muna. Oo. Pag sabi ko, gusto mo ba yan? Kasi matagal ko na ito hinahid, di bilhin mo. Ganon. Kasi siya yung may mas alam pag lalo na pag yung mga gitara. Ma, gusto ko to, ganito. Kung okay, lalo na nagbabarko siya. Ma, sa okay ba, pasok ba sa budget? Pag sumagot siya, oo, di sige. Ganon. Ako kasi pagdating dun sa pagdating kasi sa akin, pag may hiningi ako sa kanya, binibigay niya rin. So siya, pag may gusto siya, para naman sa sarili niya, ang katwiran ko ba't kayo pagdadamot? Since siya naman yung nagtatrabaho, siya yung nagpapagod, ibigay mo sa kanya yung bilang, niya, bilang reward sa sarili niya. So hindi siya nahihirapan? Hindi. Minsan pa, parang siya pa yung umaayaw, na wag na lang, saka na lang. Kung kailangan mo na, bakit hindi mo kunin? Sasabi ko po sa kanya. Basta importante lang, huwag mo sabihin yung totoong presyo. Legit po yan, legit. Iba yung nasa picture. Legit. Legit yan. Secret yung presyo. Tong guitar na to, tignan mo lumang-luma na. Pero bago yung bibilin mo. Second hand yung mapakita mo, Wise talaga. Si King po yan laging parang surprise. Ganun po siya. Pero minsan, nabili na. Surprise. Ganun po. Nabili niya na. Tapos, yung iba naman po, good thing lang is yung kuya ko po kasi nagbabanda rin sa Canada. So, minsan, tatanungin siya, kumbaga, ano ba to? Pwede ba to sa mo? Yung mga ganyan, yung mga, hindi ko po kasi alam yung mga ano. So, yun, minsan, nabibigyan siya.
And then, yun nga po, minsan nagbebenta siya. Pag may nakita siya, mali po, bili muna bago benta. Lagi niyang panangga sa akin, hindi, bebenta ko yung nandyan na hindi ko na masyadong ginagamit. Yung mga ganun po siya. So, parang nire-recycle niya or ganun po. Pag nakakita siya, bibilin niya, then magbebenta ng luma, parang ganun. Pero lagi po talaga surprise. Tapos pag tinanong mo magkano, ganito sasabihin na presyo, patingin nga Convo. Ay, nabura ko na kasi sa marketplace lagi siyang ganun. Nabura na. Kami naman baliktad. Pag magbebenta siya, yun doon na ako may question. Ibebenta mo, di ka balugi dyan. Mamaya, ibebenta mo yan, talo ka pa. Yun. Hindi. Doon siya magpapaliwanag sa akin ng presyo. Lalo na pag gitara yung bibenta niya, talagang matanong ako, di ka balugi dyan? Di mo ba kailangan yan? Yung ganun. Okay, pero meron bang may times ba na halimbawa kailangang natapat, halimbawa yung gig, natapat na anniversary or birthday na mas pinili nila yung gig? Hindi pa naman po natatapat. Parang wala pa, no? Wala pa pong incident na ganun. Wala. Meron, pero nangyari yun kasi kabanda niya na yung mga anak ko. So, doon na lang kami mag-celebrate. Oo, sa Vice ba yun? Yun yung sa Vice, hindi? Sa Vice yan, oo, nakwento mo nga yun. Abe pa, pareho sila no? Pareho yung, katulad nga ng napag-usapan natin kanina, pareho sila, napaka-smooth nung, nung relationship nila. Parang wala ba kayong away? Parang may papag-usapan tayo, di ba? Parang napaka-smooth pareho, no? Dapat iba yung ginesya pag-away. Oo, hindi. Malay ba namin? Sige, mag-suggest ka. Sino? Tuturo ko na lang. wala siguro clear book yung mga yan. Wala. Hindi nila alam yung technique na yan. Yung clear book. Oo. Pero kung halibawang kung para i-describe yung relationship nyo, ano yung magandang quote na may naisip ba kayong quote para yung best describes your relationship? Sige. Sa akin na lang po, maiksi lang. Make your marriage your own. Kasi sabi ko nga po, di ba, kumbaga yakapin mo kung ano yung present ngayon. Kumbaga, step up. Hindi na kasi mababalik nung ako, nung single pa, nung siya single pa. So, kumbaga, kung ano meron tayo ngayon, yakapin natin together with our family, our own family. So, yun po, parang make your your marriage your own. Tama naman. Yeah. Doon po kasi lahat mag-start, di ba? Oo. Yeah. Sa iyo, Rem? Sa akin, perfect marriage is two imperfect person choosing not to give up on each other. Parang kasi wala naman talagang perfect na partner di ba? Wala parang lagi mo may kung lagi mo titignan na lang yung mali. Doon sa partner mo, walang mangyayari. So dapat at saka lagi mong pipiliin na tingnan yung mas mabuti. Mas mabuti na ginawa lagi niya. kang nandyan. Parang isipin mo lagi hindi siya mag-work kung iiwan mo siya. So choose to be always with that person. Yes, ang galing. Ikaw, anong quote mo? May clear book to. Di mo nakita may clear book? Hindi ko pwedeng tanungin. Ano yung ma-advise ninyo sa mga couples din na ang husband nila ay musikero din? Oo, kasi reality yan na talagang yung iba nagsa-struggle sa relationship nila kasi hindi kagaya ng smooth kasi masyado yung sa inyo Pero doon sa mga couples din ng husbands nila, mga musikero. So ano yung ma-advise ninyo sa kanila? Ako always trust the love and respect na binigay nyo dun sa husband nyo. Respetuhin nyo sila respetuhin nyo at pagkatiwalaan nyo na ibabalik din ito sa inyo ng husband nyo. Yun lang. Kasi pag may respect, may trust. Pag may trust, may respect. Okay. Sa akin naman po kasi kumbaga support natin yung passion ng mga asawa natin. So kung ikaw nakilala mo yung husband mo na into band or musikero, kumbaga dapat kaya mo siyang yakapin. Kaya mo siyang yakapin at tanggapin kung ano man yung
possible na mangyari. Dapat ready ka. Dapat no? ready ka. Kumbaga, yung trust mo, dapat hindi mawala. Kumbaga, kung paano mo siya tiniras nung nakilala mo siya, dapat mas lalo siyang nadadagdagan habang tumatagal kayo. So, ayun po. Kumbaga, trust mo lang yung partner mo kung nakilala mo man siya na ganito na. Kasi kasama po yun sa minahal mo, di ba? So, ayun po yun sa akin. May last question ako. Paano kung yung... Yan na naman. Clear book ba yan? Clear book na naman. Ayoko, hindi ako papatalo. So, paano? tatanong ko po kayo, ano pong Paano kung hindi humingi ng permiso yung fan na magkikiss? Halimbawa, bigla na lang sila hinalikan eh. Hindi na naman. Tagal-tagal na nun. Ang tagal-tagal na. Kanina pa yung binabalik, no? Ano po yung kwento behind it? Ikaw ano sagot mo? Ikaw ano sagot mo? Ulit-ulit. Hindi Paano kayo po makamove yung on. makakasagot? Ilang years na yan? Hindi makamove on. Tagal-tagal na nun. Inamin eh, no? Tamay namin. Hindi. Kung yung fan nyo, nakita nyo, biglang, hindi naman nila, biglang kinis sila. Diba? Wala tapos na tayo doon. Kanina pa yun eh. Nag-advise na nga sila eh. Hindi, ang tanong po doon, may consent po ba ni Guy? Or biglaan talaga na? Hinalikan siya. O Renmi, may consent mo ba? Meron. Ang bilis sumagot. Hinihintay lang na sagutin mo. Ay, tanong mo eh. It's a trap. It's a trap. Kung ganon. Di ba? Wala naman kayo magagawa. Wala po magagawa. Pag walang consent, wala. Yeah, Parang Anong gagawin mo? Makikita lang, kasi makikita niyo yung itsura nito talaga. Gaganon yan. Yung parang tapos sabay titingin sa akin, tapos titignan niya kung ano yung reaction ko. Si Renmi lumibas. Umibas pa si Renmi. May consent eh. May consent. May consent. May consent. Ito, Ibang inaano usapan po pa kung may eh. consent. Pero Pag may consent, delikado yun. Pagbabalon. Nag-lose ako ng 10 pounds. Ay, na-stress po kayo. 4 na araw, wala kaming kainan. Pero ako hindi. After nang bumaba, tapos di ba, kinis niya, tapos bumaba siya. Sisimplihan ko siya, bakit? Walang consent yan. Sasabunutan mo. Oo, walang consent yan, di ko rito, ganon. Oo, hindi mo maaalis yun eh. Pero maganda doon. May Okay tiwala na, naman. okay na. Okay na. Okay na, nailabas mo na. Okay ka na. Okay ka na. Ilang taon mo tinago yan, men? Na-open na. Laging pinapasok yan tuwing ano. Pero hindi naman natin hindi naman natin maiiwasan talaga yan. Yung mga ganyan. Sabi nga, tanggapin daw. Kaya lang kung may ano yung- consent. Siguro po kung may consent, sa labas talaga matutulog. Anyway, kasi torn between kapag nasa banda ka nga, torn between ayaw mong ma-offend yung fan. So minsan lalo na kung first time mangyayari sa'yo, hindi mo rin alam kung paano mo siyang tatanggihan. So sabi ko nga kay Renmin, kapag ganun, dapat ready ka na. Alam mo na kung paano i-handle yon, di ba? Magdala ka ng clear book. Takip mo sa mukha mo. Yung mata lang yung kita mo. Okay, Isang ganun na yung beses mo clear lang book. makakasama yan, di ba? Sabihin na natin na napagbigyan mo sila, di ba? Pero isang beses lang kayo magsasama. Pero yung partner mo o yung wife mo na na-offend, palagi mong kasama yan. So, mas mahalaga pa rin yung asawa mo, di ba? Sa akin, happy wife, happy life. O, di ba? Totoo naman yan eh. Kapag, alam ko na yan. It's a trap. kapag masaya yung mga misis, kasi alam mo, yung mga babae, Parang galit na galit ha. Hindi pa rin nakamove wala on. mo ng mga babae. Parang hindi pa rin makamove on ha. Oo. Kailan ba ang men's month? Wala ba? Every month yung men's. Women's month lang ngayon eh. No? Hindi, ibig ko sabihin, yung mga babae, ang nature niyan, pag ginawan mo kami ng mabuti, kung ano talaga yung binibigay nyo, times 10. Ganun kami, times 10 na parang, halimbawa, bigyan mo akong 100. May sa sweldo mo, di ba? Hindi, ganun talaga, di ba? Times 10, di ba? Agree ba Mababaw kayo po kasi doon? kaligayahan natin eh. Oo, na parang... Kaya pala pag inaway kita, times 10 din yung away. Pabalik. Times 10 yung balik. Times 10 din yung balik. Times 10 ba yung balik ko? Hindi Hindi, kami joke kasi lang, joke pag lang. nag-aaway kami, ako naman yung tahimik. Kasi alam ko mas yung ni Renmin eh. Mas madali siyang uminit yung ulo. So ako, ayoko ng Ikaw yung may clear book. Oo, ako may clear book. So, ako naman ang thinking ko, kayo pa rin eh. Alam mo yun, after nitong away na to, kayo pa rin eh. So, paanohin mo na, pahupain mo na lang. Tapos, kapag medyo malamig na kayo pareho, yun nga, sabi mo, minsan may tatanong ka na, minsan may kailangan kang itanong, di ba? Na parang,
gusto mong itanong, kaya lang yung pride mo eh. Kaya lang minsan, parang yun na yung magiging way mo para mag-usap kayo. Kasi Pinapahupaan niya lang, hindi siya nagluluto, so wala akong kinakain. So parang okay, sige, paubos na tong tinapay. Puro tinapay na lang na tinapay dito. Inagaw mo ng pagkain si Brahman. Okay. tapos biglang magyayanin. Almusal na tayo. Breakfast na tayo. Yun na. Yun, start na ng conversation. Parang ganon, hindi na kasi dapat talaga, katulad nga nung sinabi mo rin kanina, kayo rin, di ba? Hindi na dapat pinapalaki. Kasi yung oras na nasayang, tapos kayo pa rin naman, di ba? Sayang. Ang dami nyo nang napalagpas na mga moments. Kasi lalo na ngayon, di ba? Kaya life is short. So every moment dapat i-enjoy nyo. So sayang yung mga ano na yon, yung mga oras na yun. Marami kayong pwedeng nagawang maganda nung panahon na yun. Kaya palagpasin mo na yung life is short. Last na to ha. Kasi parang maraming beses mo nang binring after eh. Wag lang mo, hindi. At least ngayon naman alam niya. Naghanap ka pa ng kakampi ha. Talagang parang nilagay mo ako sa hot seat ha. Kailangan matuloy. Kwento Ano na ba to? kasi. ICC ba to? Hindi, kasi yung fan niya, umihingi ng kiss sa lips. Hindi pa rin tapos. Sa lips, di ba? Normal ba yun? Nangihingi yung fan ng kiss sa lips? Lips, iba na yan. Oo, di ba? Usapan na yan. Diba? Kaso ang ginawa. Pumayag eh. Hindi siya pumayag. Hindi siya pumayag. Sabi niya, tanong mo sa manager ko. Na manager gumaganon. Tapos, ako rin, sa totoo lang, parang first time ko na-encounter yun. So, hindi ko alam sa sagot. Sabi ko, hindi. Gumanon ako, hindi. Kaya lang nagdabog-dabog yung yung fan. Parang, oy, ang ganyan. Yung parang nagpadyak-padyak ganyan. Sabi niya, sige, sa na lang, sa cheeks. Kaya lang, nung humalik sa cheeks, picture sila. O yan, kita mo? Ayun na, nagdadabog na. Malapit din. Parang ganyan. Tapos ang tagal na Akala ko big soto move. Sino biglang gumagana? Ako yung gumagawa nun. So, ma-encounter mo talaga yun eh. Parang kami, first time namin na-encounter yun. Kaya, hindi ko alam paano i-handle. Hindi rin niya alam paano i-handle. Pero, yun nga, kasi pareho kaming tahimik kapag nag-aaway. 4 na araw kaming nasa taas ako, nasa baba siya. So, kanya-kanyang kain. Pero, yun, marami naman kaming natutunan nun. At, ikat nyo na lang to, ha? Walang cut-cut dito. Bakit? Kasi hindi naman natin interview to, Nagsumbong ka na sa lahat, eh. Sa lahat na nanonood, sinumbong mo na. At least nailabas mo na. Kaya alam nyo na yan, huwag kayong higit. Hindi. Okay. Okay na. Okay ka na. Okay ka na. Mag-segway mo na naman mamaya yan. Hindi kasi. Hindi, yun. So maganda yung mga advice nila. Ano naman na nila? Hingan natin sila ng masasabi nila sa mga partners nila. Kanina tayo mag-umpisa? Sa mga husbands? Hindi, sa wives. Wives papunta sa, anong masasabi mo kay Eric? Kasi ano yung mga, kung may message kayo sa kanila at kung ano yung wish nyo na Happy birthday, charot. Happy birthday niya? Hindi po. Mawi-wish, saka siguro na lang, message na lang na pagpatuloy mo ang pagiging mabuting asawa at ama sa mga anak po namin. Kasi akala nyo po pag ganyan-ganyan yan, pero sobrang hands-on po yan sa mga bagets. Kumbaga kahit nandun po ako, ganun po siya ka-responsible. Kaya nga sabi ko, ang swerte ko, kasi hindi po lahat ng lalaki ganun eh. Na tinutulungan yung partner nila pagdating sa mga bata. Gawaing bahay. At saka gawaing bahay. Kasi po, di ba pag ganyan, hindi po, automatic kasi yung washing. So, pag, di ba po kasi yung iba ganyan, yung mga asawa, isip nila, gawain ito ng babae, dapat babae to, siya lang gumagawa, ganun. So, siya hindi po. Kaya parang, ayun, pagpatuloy mo lang, at saka thank you sa pag-aalaga sa amin. Paano to MMK? Charot. Hindi, thank you talaga sa lahat. Thank you. Binigay ka ni Lord sa akin. Yes, God gave me you. Charot. So ayun lang po. Oo. Bihira nga naman yung ganun. Kaya, si ano naman. Hindi, mamaya na kayong boys. Sila muna. Okay. Ito, lagi ko naman ito sinasabi sa'yo, Papa. Thank you for always being there. Thank you for loving me so much na sa lahat ng mga all the craziness na pinagagawa ko. Wow. Andiyan ka pa din. Yeah. You never give up on me. Especially nung time na
I'm so down, lagi ka nandyan. Thank you. I love mabait you. ng mga natin, guest natin, no? Yung mga evil naman ang i-guess natin next Ay, time. si John. Guest natin si John. Ano na? Ayan, may sasabihin naman si Ayun. Yan, Yan. Kasi Women's Month. Yan. Appreciate your Thank you, parang Jan. wives, your partners, di ba? Thank you. The flower boy. Message. Masabi ko lang din, thank you sa support. Tsaka, hindi ko man palagi sinasabi, pero alam ko na naramdaman mo na love kita. Wow. Love Clear you. book. Love you. Ngaks. May ganun, ha? Kinikilig tuloy yung asawa ko. Binasabasa pa yung labi. Ayun, gusto ko lang sabihin sa asawa ko yan. Salamat sa suporta palagi. Lagi kang nandyan para sa akin yan. Ganun din ako pa. Lagi lang ako nandito para sa inyo ng mga bata. Mahal na mahal ko kayo. I love you. Grabe, ano ba naman tong mga to? Mga kainis. Kayo naman po. Ano pong Nasaan sa akin? Ano pong message nyo? Ito lang ang bulaklak. Hindi mo ako pinaghandaan. Yan na, ako na naman. Message na lang, message. Saan? Message mo na lang kasi wala kang bulaklak. Damay. Ayaw sumali. Wala na nga bulaklak. Wala pang message, di ba? Mamaya, message. Makikita mo. Mamaya. Massage. Massage pala. Ayun. So, Alright. natutuwa ako, no? Parang, at the same time, parang nakakaiyak din kasi, bihira yung bihira yung ganyang relationship. Sana, dire-diretso lang. Kasi, good example yan sa mga anak nyo. Kasi, yung pinapakita nyo, pag mga nag-asawa na sila, ganyan din yung magiging treatment nila sa mga asawa nila. Ganyan din tatakbo yung relationship nila. Kasi, mga role models kayo eh. So, yun, yung mga nakikinig sa atin, sigurado, maraming natutunan din ngayon. Kasi, nabanggit nga namin, hindi biro yung maging asawa rin ng ng musikero. Kasi nandyan yung mag-iintay ka sa gabi, mag-iintay ka sa gig. Mag-aalala. May mga inuman, 'di ba, na mag-aalala ka, may maraming temptation. Pero kayo na na survive nyo at hindi lang 'yon. Sinusuportahan nyo pa, 'di ba, yung mga asawa nyo. Kaya in return naman, ganun din kababait yung mga boys. 'Di ba? Kaya 'yun, marami tayong natutunan ngayon at salamat sa mga nanood. Thank you sa inyo. Thank you rin sa inyo. Thank you. At nagbigay kayo ng time para sa episode na to. And gusto namin magpasalamat din sa aming studio partner, ang Black Shape Manila Studios dito sa Pasig. Sandoval, Pasig. Kung gusto niyo silang kontakin, nasa Facebook page, may link sa baba. And pati rin yung mga banda nila, Diwala, Madfish. Talagay din natin. Sana. May business ba kayo? Pilagay din natin yung link sa or may gusto kayong ba kayong batiin? Or i-promote bago? Babati lang. Hello sa kuya ko sa Canada. Ate ko sa Canada, Ate Elaine, Kuya Jeff, Kuya EJ, Ate Mac and Marco. And of course, Mami at Daddy, Travis, Toby, tsaka yung tropa namin, si Brian, tsaka si Bengkong. Hello. Ayun. Alright. Kaya. Ikaw man. Hello na lang sa kids. Promote na lang yung sa April 5 na show namin sa Nasugbo. Calayo Beach yan. Ayun. Mayayain. Tapos hello din sa mga na support sa Dawala. Tuloy-tuloy lang. Thank you. Promote ko nga lang pala yung namin. Gig namin sa Davao. Andiyan kami sa June. Yan, June. Madfish. Yan. Yung mga taga Davao dyan. Abangan nyo kami. Abangan nyo ang Madfish. June 13, 14. Ayun. Ano ba yung tanong ko? Yung ilang years na po kami? Ilang years na kayo? 24 years na kaming married. Grabe, no? Oo. Silver kami next year. Congrats. Salute sa inyo. Salute. Congrats. Oo. Saludo kami sa inyo. Congrats. Okay. Salamat at sinamahan nyo kaming muli sa isa na namang Amplified Convo dito lang sa Loud!
Kasi golden retriever.